Dito guys, kapag nag-apply ka ng permanent, kahit na maliit lang ang income mo sa business, pwede kang aprubahan ng permanent. Basta ang importante ay may Danish kang asawa or mayroon kang Danish na anak. Pero dahil nag-YouTube ako guys, kaya gigil na gigil ang mga Pilipina sa akin, natanggalan ako ng YouTube channels para mawalan ako ng visa sa Denmark dahil wala silang bigyan ng permanent na job ako sa Denmark. Kasi kapag may permanent job ka, nag-a-apply ka ng Danish visa or permanent, not Danish visa. Kasi kapag Danish citizen ka na, wala na silang habol sa'yo. Pero kapag mayroon kang permanent, ano ba yun? Danish ako ng Danish, no? Permanent, guys. Kailangan ay to be continue na mayroon kang job. Hanggang nasa kahit na pakunti-kunti na lang ang trabaho mo. Ayun. Pero kapag wala talaga, wala kang income kahit na ano, may YouTube channels ako guys. Isang trabaho ang YouTube channels. Legal ang trabaho ng pagiging YouTuber. At hindi nila pwedeng maliitin ang YouTube kung ano ang income. Kung mga YouTuber nga sa Pilipinas, umaasenso ang buhay, di ba? Kaya ako, pinasok ang pag-YouTube para mayroon akong makuha balang araw. Hindi man ngayon, balang araw, guys. Tsaka hindi nila ako pwedeng sabihin na mag-i-illegal dito. Bakit? May anak ako, hindi alam ko naman kasi na hindi ako susuportahan ni Mons na maging residente sa country nila dahil dati pa. Pero alam mo ba, nagulat siya nung nagkaroon ako ng form noon kung paano ko pinilapan. Danish form galing sa Udlining Bistorelsen doon sa New Denmark, NY. Tapos Denmark. Ayun guys, doon yung kita. Doon ako nag-apply. Kaya kung sinasabi nila, nahihintayin lang nila na mag-expired ang aking white card. Pero sa totoo lang guys, di ba kaya ka may white card, dapat continue yun. Continue yun, hindi mo na kailangan dapat na paulit-ulit na mag-renew. Dapat pag mayroon kang white card, automatic yun padadalahan ka bago mag-expired ang iyong white card. Pero ang hindi ko maintindihan sa countering ito, bakit mo kailangan magbayad ng panibagong application fee? O di ba? Napaka-strange nga eh. Kasi yung una na yon, masasabi mo na renew lang yun, parang ano lang, good for ganito lang. Tapos ngayon guys, ginigipit nila ako guys, gagawin daw nila akong illegal. At pag pumunta ako ng embassy, hindi daw nila ako papansin din doon. At kapag nagtanong ako, magmumukha akong tanga dahil alam nila na hindi nila ako tutulungan. Guys, ganyan nga dito guys kung manggipit ng kapwa nila. 'Di ba? Pero sa totoo lang guys, pwede ako mag-apply sa embassy dahil dito sa Denmark kapag lost passport ka or ano tawag noon, hindi ka pwedeng pumunta sa embassy dahil may problema at alam mo yan, may nervous breakdown na ako dahil sa ginagawa nila. Pwede kang mag-apply ng passport sa embassy at sila ang gagawa ng paraan para bigyan ka ng bagong passport. Pero ang issue dito guys, nagbayad ako ng 4,820 at yun ay dapat makuha ko sa ayaw at sa gusto nila. Wala akong pakialam sa kanila dahil ang issue nila sa akin, papel-papel lang yan. Yes, umabot ako ng how many years dito sa country ito? I think 22 years kung hindi ko nakakalimutan from 2002 hanggang ngayon. Kaya dapat, kung magkaroon man ako ng permanent rights ko yun. Hindi ba? Buti nga late na ako nag-apply ng permanent. Samantalang, dati guys, yung mga kasabayan ko,
ay Danish passport na. At ako lang ang ginaganyan nila guys, pagipitan at lahat ng kahirap-hirapan, kailangan pagdaanan, kung kailangan kong pumasok sa butas ng karayom, pinapagawa sa akin. Na yun guys, ganun nga ang buhay ko guys, hindi madali. Kaya kung mag-a-abroad kayo guys, yan yung embassy na yun guys, huwag nyong gamitin para magbitbit ang mga gold digger dito ng kamag-anak nila para dito sila magkalat ng lahi nila. Samantalang ang lahi ko, isa na lang nga ang anak ko, isa nga lang ang anak ko, pinagdamutan pa ako na magkaroon ng bagong, alam mo na, bagong buhay na dapat ay nararapat sa akin, pinagdamot sa akin lahat. Kaya guys, yung embassy nila guys, yung kailangan nilang ipa-close na lang nila. Hanggat hindi ako nakakalabas ng maayos dito guys, bit-bit ko ang anak ko, at makuha ko yung rights ko guys, justice yun. Hindi ako guys lalabas ng country nila. Kahit sabihin pa nilang illegal ako. Alam mo kung sino ang may rights na pwedeng magbitbit sa akin? Philippines. Back up from Philippines. Yes. Kasi alam ko naman guys na hindi nila ako hahayaan na makalabas ng maayos dito sa country na to, at hindi nila ako hahayaan na magkaroon ng trabaho para alam mo na maayos-ayos ko yung dapat kong ayusin. Dahil sa totoo lang guys, ang aking pensyon ay mayroon naman akong pensyon na kung tutuusin kapag nakuha ko yung pensyon ko ay pwede na ako mamuhay sa Pilipinas ng tahimik at enough na para sa akin yon. Pero guys, meron ako mga bagay na gusto ko guys ay lightes guys, kasi ang galing-galing nila guys gumawa ng smile. Yung parang walang nangyari na kunwari ay ang bait-bait nila sa akin, lalo na sa aking anak, di ba? Kapag kaharap nila ang anak ko guys, ang bait-bait nila, smile. Tapos guys, kapag talikod guys, nakikita mo guys ang mga mukha ng ganyan guys, ganyan. Alam mo na guys, yan, nalalaki ang mata guys, pati butas ng ilong guys, na kung kulang na lang guys, ay lunukin ako ng ilong nila ng buhay or buo, yun guys ang mangyayari. Pero hindi ako susuko guys, gawin man nila akong illegal dito, promise. President, Vice President, gagawa ng paraan para i-back up ako, lalo na yung Pau. Yun guys, sinasabi nila Pau Purining daw sa country nila. Diba? Pag nagsalita ako guys, may epal na director para magkamali-mali ang aking salita. Mula noon hanggang ngayon. Ayun nga guys, tinuturuan nila ako ng what is the best for them. That they keep their secret very, ay may tumbler siya. Very, secretly forever. Yun guys. Grabe no, uso pa lang Tumblr ngayon, at kahit na lalaki nagta-Tumblr na rin. Ayun nga guys, yun. At ayun lang guys, thank you for watching. Please follow wherever I go. I know that my life in darkness, darkness forever. Pero guys, hindi ako magpapakasama guys, dahil masama ang nasa paligid ko guys, at walang pakialam sa simbahan nila guys, na nakatiwangwang. Hindi ko alam kung ano pinoprotestan nila. Ano yan? Protestant, ano yun? Yan Tagalog yun, yung protestant, yung nag-aalsa ano sila? Alsa baluga. Nakabalugaan nila kung ano yung mga nila, welga nila, kung paano ako nila iken. Ayun, at ang itong tenga ko guys, ayan ang target ko guys, kung paano ko ipascanning sa Pilipinas yan guys, sa Pilipina ne, yeah, I love Pilipina ne, yeah, else ka Pilipina ne, yeah. Yun nga yun guys, bye.